video is let's talk about 4 signs na nabuboard na siya sa'yo. Isa to sa pinakamadaling gawin sa relasyon. Yung hindi nyo i-bring up yung mga concern ninyo sa isa't isa. Yung dumarating sa puntong halos hindi na kayo nag-uusap. Napakahalaga sa both parties ng relationship na na-share and na-open up nila yung feelings nila sa isa't isa. So, paano po natin malalaman kung bored na sa atin ang person mo? Number 1 dyan, he's picking fights. Mabilis na siyang makakita ng mali sa'yo. Maliliit na bagay, pinapalaki niya. Fighting is normal part lang po ng healthy relationship. Lalo na kung matagal na kayo sa isang relasyon at nagsasama na kayo sa iisang bubong. Bigla mo na lang napapansin na madalas na siyang naghahanap ng away out of the blue. For example, may mga binilin siya sa'yo na hindi mo agad nagawa. Nagagalit siya. Merong maling ingredients sa pagkain na pinaluto niya sa'yo or hindi ka kaagad nakapagligpit or nakapaglinis ng bahay. Mga little things na ganun. Magugulat ka na lang. Bigla na lang siyang nagagalit na dati naman hindi siya ganun. Cold shoulder na yung pinapakita niya sa'yo. Kung ganito na palagi ang nangyayari, posible na nakakaramdam na siya ng boredom sa relationship ninyo na kino-cover niya lang sa mga ganitong gawain para hindi mo nga naman mahalata. Unless meron siyang mga kinakaharap na stress sa trabaho niya, meron siyang problemang pinagdadaanan. 2, naaapektuhan dyan yung sex life ninyo. Hindi na masyadong aktibo. Yung mababang libido ng partner mo, pwedeng indication yan na meron siyang problema doon sa feelings niya towards you. Then, minsan mapapansin mo nanonood siya ng porn or kaya naman napapansin mo nahuhuli mong nagsasarili siya. How come na hindi siya sa'yo nakikipag-intimate? Then, marirealize mo na pagtingin mo sa calendar isang buwan or 2 buwan na pala kayong walang action. Pero, bakit ginagawa niya ang mga bagay na to? Posible na nandun na siya sa boredom territory. Pwedeng ganito rin ang nangyayari sa'yo. Kaya importante na pag-usapan nyo agad ito. Kasi pwedeng maka-affect ito or makababa ito ng self-esteem mo. Baka meron pala siyang mga gustong i-explore na hindi niya masabi sa'yo. Kasi kapag ang isang tao ay hindi na masaya, makikita mo yan or makahalata mo kaagad yan doon sa pakikipagtalik niya sa'yo. Madalas, nawawalan sila ng gana. Mahirap kasi makipagtalik with someone you're not longer romantically into. Kahit gaano ka pa kagaling or gaano ka pa kaganda sa paningin niya, pag wala na siyang gana, wala na siyang gana kasi nga bored na siya sa'yo. Number 3, mas madalas na siyang may oras sa telepono niya kesa sa'yo. Yun ba ang tipong mas gusto niya pang magbigay ng time, kaka-browse sa mga social media, kaka-heart or kaka-like doon sa mga Facebook picture na nakikita niya. Tapos free time naman ninyo. Nanonood kayo ng TV pero nakikita mo mas busy siya doon sa telepono niya kesa magkipagkwentuhan sa'yo. Yes, magkatabi nga kayo or magkasama kayo physically, pero naman yung isip niya at attention niya ay wala sa'yo. Hindi na siya nag-i-initiate ng mga conversation sa'yo at pag nag-a-attempt ka na makipag-usap sa kanya, madalas ini-ignore niya na ito. Kasi pag bored na ang isang tao sa atin, makikita mo mas nag-i-invest siya ng time sa ibang bagay, sa ibang tao, kesa sa atin. Sobrang depressing kapag nakikita nyo na ito sa mga partner ninyo. Kasi ang problema, tulad ng sinabi ko, nag-a-arise lang yan kapag constant. Kaya maaga pa lang, huwag nyo nang padamihin ang paulit-ulit na ginagawa nila ito sa inyo, makipag-usap na kaagad kayo sa mga partner ninyo. Last one, he's making very little effort. Walang oras sa isa't isa. Hindi na kayo nag-spend time together. Wala na yung enthusiasm. Wala na yung excitement. Wala na rin kayong mga date na nagaganap. Yung effort sa isa't isa, napakahalaga niya kasi yan yung nag-nurture sa relationship natin. Lalo na kung yung partner mo ay ang love language niya is about effort, service, kailangan talaga na ipoprovide yan. Kung dati, pinaglulutuan ka niya every Friday, tapos inaaya ka niya makipag-date or lumabas, ngayon, wala na yun. Kaya pag napapansin nyo to na unti-unti nang nawawala, kausapin nyo agad yung partner nyo. Dati, ginagawa natin to, lumalabas tayo, nagde-date tayo. Bakit ngayon hindi mo na ako dinidate? Or kaya naman, ikaw ang mag-initiate ng date doon sa partner mo. Huwag nyong hayaan lang na mangyari ito paulit-ulit. Tapos dinidibdib nyo na pala, nasasakta na pala kayo. Dati-rate, pag nasa trabaho siya or nasa trabaho ka, may mga love text ka pang nare-receive sa kanya.
Pero ngayon, wala na yun. Napakarami pong different ways para magbigay tayo ng effort doon sa someone natin. Lalo na doon sa may mga long-term relationship. Pero kapag hindi na ito nangyayari, malaki na po ang epekto nun sa feelings ng tao sa atin. Kaya agapan agad natin. Huwag natin hayaan na tumagal sa ganitong sitwasyon. Importanteng mapag-usapan talaga to. Kasi kapag naboboard ka na sa relasyon, kasabay dyan na kulang na rin ang effort or madalas wala ng effort. Kapag na-bored na ang isa sa relasyon, second dyan is mapu-fall out of love na siya sa'yo. Mawawala na yung chemistry, mawawala na yung excitement. Kaya importante na dapat aware tayo what's gone wrong bago tayo mag-move on. Para wala tayong pagsisisihan sa huli. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo at kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!